nakakita kayo ng job post, kahit saan, OLJ or Upwork man yan, or kahit saan, pag nakakita kayo ng word na looking for someone na merong experience, yung word na experience, parang pinanghihinaan ka na ng loob kasi wala kang experience, di ba? So, what if I told you na kahit wala ka pang experience, you can still land client? Kasi yan yung nangyari sa kasama natin today. So, wala siyang accounting background, hindi siya accounting graduate, wala siyang bookkeeping degree, pero nakaland siya ng client. So, paano niya nga ba yung ginawa? So, just to give you a background about this person, siya ay isang former BPO employee. And then, nakapag-work from home na siya during pandemic, pero BPO pa rin siya. And then, na-discover niya na merong or may nag-introduce sa kanya about virtual assistant. So, naging Amazon VA siya. And then, he learned about bookkeeping. So, na-curious siya. So, ano bang ginagawa ng isang bookkeeper? And then, he ended up joining my 30-day bookkeeping challenge. Now, I want you to meet this person kasi sobrang ganda at sobrang laman ng mga sinabi niya. And marami kayong matututunan sa video na to. So if you are interested to learn more about Kuya Kevin, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko at ni Kuya Kevin throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online job is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So let's all welcome Kuya Kevin. Alright, so let's start by introducing yourself. So tell us your name, saan ka galing, and before ka maging virtual bookkeeper, ano muna yung life mo before or yung career mo before? Okay, thank you Coach. Binabati ko muna yung mga mentees ni Coach Kaji sa community natin sa Slack. Ako nga pala si Kevin Kayman Buli. And before ako nag-VA or bookkeeper, galing ako sa BPO call center for about 6 to 7 years. And nung nag-pandemic, work from home kami. Then first time kong ma-experience na masarap pala mag-work from home. Tsaka komportable kasi nasa bahay ka lang noong 2020. Until 2022, nag-resign ako and lumipat ako ng company para sa mas better na opportunity. Pero ano siya, on-site. Then, nung nagkaroon ako ng anak, nagka-baby ako, nag-isip ako, ano kaya yung trabaho na pwede ako makapag-work from home since wala na kasing COVID noon, mga panahon ng 2022. Lahat ng company nila is mga on-site na. And timing din na open sa akin ng pinsan ko regarding about virtual assistant. Dahil siya mismo ay VA, sabi niya sa akin, ba't di na lang daw ako mag-VA? Tsaka sabi niya, permanent work from home pa. Then from to time, iniisip ko yung suggestion niya and nag-iipon muna ako pambili ng laptop and then tinulungan din ako ng aking magulang sa pagbigay ng opportunity. Then nabigyan na ako ng opportunity. Then nag-start ako mag-VA last January of 2024, last year. And start ako na sa Amazon VA. Pero ang main role ko talaga doon is product researcher. So, while doing Amazon VA, naisip kong mag-upskill and nagbabasa ako sa mga VA group. May mga nabasa ako doon na ganda daw mag-bookkeeper, then basa-basa ako about bookkeeping, tapos biglang lumabas yung video mo, siguro dahil nga sa algorithm ng Facebook at YouTube. Doon ako na-curious, panoorin ng mga video niya sa YouTube. And kaya nung nag-end yung client ko ng January this year lang, ng 2025, pahinga muna ako ng 1 month. At right timing din Coach, nag-post ka about 30 days bookkeeping challenge nung around February katapusan. Then ang start natin ay March. So March, ano ako, category ng bookkeeping.
Nag-enroll agad ako and while wala akong work, nagsa-sideline muna ako as MC taxi, as joyride rider. And luckily, na-hired naman agad ako after a month ng pag-submit ko ng application. So, yun lang muna, coach. Okay. So, sa challenge ka, so, bakit sa dinami-dami naman, kasi, di ba, na-introduce ka sa bookkeeping, tapos na-curious ka, research ka, pero sa dami ng niche na pwede mong gawin or pagpupusan sa online, bakit bookkeeping ka na mas na-catch yung attention mo or bakit dun ka napapunta sa bookkeeping? Yun nga, coach, hindi ko rin masabi, coach, kasi wala talaga akong experience sa bookkeeping. Kahit nung nag-work pa ako sa corporate or ibang work pa, never kong naisip na mag-bookkeeper kasi inisip natin accounting, more on pera, Yes. more on numbers. Hindi naman tayo magaling sa numero. Eh, pero nung nakita ko kasi, na-curious din ako, sabi maganda yung niche na bookkeeping. And syempre, nakita ko rin okay rin pala yung mga offer based sa mga sinabi nila. Tinry ko na din. Then nung nag-enroll ako sa keeping course ko po, okay po siya, napakadali po ng pag-way ng pagtuturo nyo, halos isubo nyo na lang po sa amin yung yung tinuturo Talagang iintindihin mo na lang talaga So, doon po ako na-curious. Sige. Ikaw yung nagsabi na kulang na lang ipagtimpla ka ng kape? Ikaw ba yun? Opo. Pagtimpla na lang ng juice kasi susubo na lang namin yung tinuturo mo, coach, kasi sobrang galing na po sa way Okay. ng pagtuturo nyo. Alright. Thank you so much. So, yung client mo, nakuha mo after the challenge or before the challenge? Or after Ah, or during? ano po, coach, bali, after, kasi halos isang buwan pa akong tuloy-tuloy mag-submit sa application Tapos, doon po ako na unang na-hired. Saan ka nakakuha ng client? Sa coach, marami akong pinasahan May Upwork, may OLJ, may LinkedIn, may Indeed. Sa OLJ po ako nakakuha. And ano yan, direct client. Yes po, coach. Never pa ako napasok sa agency. Okay. Actually, coach, yung client ko, dalawa sila. Yung end of May, naka-receive ako ng interview. And June 2, na-hired ako as part-time client yun. Pero wala pa rin akong tigil kakasubmit ng application. Then after a few days, may nag-reply na naman sa email ko. In-invite ulit ako for interview. So after a week na magkasunod, na-hired ulit po ako as a second client. Pero yung second client ko is ano po siya, full-time na po siya. Yun. Galing. So, sa ngayon, isang full-time, isang part-time. Yes po, coach. Paano mo napapagkasya yon yung oras mo? Yung full-time mo ba, required ka na may time tracker or may time in, time out ba? Paano yung setup mo doon? Bale yung full-time ko, coach, masasabi ko sa premium client kasi wala kaming tracker So, basta gawin mo lang trabaho mo, gawin mo lang pinapagawa niya. Ayun, hindi po siya yung micromanaging na maya't maya hahanapin ka. Ah, ah. Wow, ang galing. Tapos yung pangalawa kong client, coach, na part-time, hindi po kami lagi-laging nag-uusap. Tuwing kailangan niya ako, minsan mid ng month or end of the month lang, gano'n lang. Oh, galing. So, anong industry yan? Yung ko po, coach, full-time, po siya, coaching services sa mga estudyante. Yung pangalawa naman po na part-time is rental ng mga sports equipment, yung mga yung mga pang snow, mga Ah, bike, mga ganun. oh. Yun. Okay, so buti na lang na ano, like very flexible ang iyong schedule diyan. Opo. Kasi yung sa coach, yung full-time ko, UK client siya So parang normal na tulog ako Start ng shift ko 3:00 ng hapon hanggang 12:00. Yung isang part-time naman, anytime. Flexible naman siya. Mm. Tapos hindi naman yung part-time mo sa isang araw, ilang oras ka? Part-time coach, siguro mga 2 hours lang. Mabilis lang rin kasi gawin Oo, kasi paulit-ulit lang, no? Opo, paulit-ulit lang talaga siya. Galing. So, nakadalawa ka na pala agad. So, ilang proposal or application ang nasend mo bago ka nakakuha ng client? Madami coach. Kasi
nung bago ako nag-a-apply, coach, ang target ko talaga yun sa isang araw, hindi ako bababa ng 7 application per day. So usually 7 to 10 application ako sa isang araw, yun po yung sinasubmit ko. Okay. So, kapag ikaw ay, like for example, di ba nagsisend ka ng proposal, tapos sa isang araw, minsan wala na reply. Or meron. Nangyayari po yun na may araw talaga na hindi sila nagre-reply. Pero sa out of 7 to 10 application, imposible po na walang mag-reply kahit isa. Meron at meron po yan. Mm-mm. Tama. Kaya lagi ko rin sinasabi na wag yung isa lang. Kasi pag yung isang yun, nawala Mm, na, hindi ka na napansin. So, wala ka ng chance. yun So, nga po. ayun. So, sa paghanap ng job post, saan ka nakafocus? Like, kasi karamihan sa mga gusto maging virtual bookkeeper. Miss Kaji, karamihan kasi ng job post nakalagay looking for someone na may experience. Eh, wala akong experience. Yun bang in-applyan mo na mga job na naging client mo ngayon? May naka-indicate ba doon na looking for someone na may experience? Bali coach, ang nakalagay doon talaga, hindi sila nag-hire ng walang experience. Pero ang sinabi kong experience ko, yung galing po sa tinuro nyo. So luckily, kinuha ng nila ako. Okay. Sige, kasi yun yung parang karamihan eh. Kaya hindi sila nagsisend ng proposal. Kasi Mm, pag nakita nila yung word na experience, niisip nila wala silang experience. Pero kung galing ka sa community ni Kaji at ginawa mo yung challenge talaga, so for sure mm, meron ka na. So yung ginagawa mo sa client mo ngayon, pati doon sa challenge natin, yung hands-on, gaano sila opo. ka-similar? Parehas na parehas coach eh. Parang iniba lang yung pangalan, yun pa rin. Oo, di ba? Oo po, categorize, reconcile, ganyan po. Okay. Transfer, ganyan po. So, since paulit-ulit yung process natin, di ba, sa bookkeeping, paulit-ulit. Kung ano yung ginawa mo kahapon, gagawin mo ulit next month, or, I mean, Opo. cycle siya. Hindi ka ba naboboring? Hindi lang ako coach kasi yung full time ko coach, aside sa bookkeeper na ginagawa ko, EA nga rin ako, kinuha niya rin ako sa EA. So parang dalawang role siya. Pag wala, kasi minsan wala ka nang gagawin sa bookkeeping eh. So EA Mm-mm. naman ako sa kanya. Yes, yun ang maganda talaga sa bookkeeping. Like, pwede mo siyang i-match sa isa pang niche, di ba? Hmm, VA ka plus virtual bookkeeper ka. So, pwede yon. opo. Okay, ang galing. Hmm. So, bukod sa mga di ba, nakakuha ka ng dalawang client, bukod dyan, meron bang naka-interview sa'yo na hindi ka pumasa? May mga ganong May cases? Meron coach, may mga napagdaanan din akong interview na hindi nila ako kinuha eh. Kasi ang hinahanap nila may experience or yung iba naman may iba lang talaga silang decision. Pero Oh. okay lang naman yan kasi sa dami ng application na pinapasok mo coach, imposibleng ni isa o hindi ka ma-hire dyan. Meron at Mm. meron talaga yan. Okay, pero yung sa proposal mo, nung nag-send ka ng proposal, hindi siguro application for? Yun ang Ah, subject line mo? Virtual ay hindi bookkeeper? po. Oh. Hindi po, naka-customize po siya na tapos regarding dun sa proposal sa loob ng letter, kailangan naka-customize kung anong hinahanap ng client Nahanap. mo. Hindi Yes. siya yung paulit-ulit na isang proposal, lahat sila ganun. Yes. Talagang naka-customize talaga yan. Yes. All right. Kasi Mm. kung application for, parang dito na talaga siya mapapansin eh. Parang, Ay, hindi oo. po. Sige. Okay. So, question pala. Dun sa dalawa mong client, dun muna sa full-time, in-interview ka niya yung call? Yes po. Okay. Interview po. Eh, yung part-time, may call din. Yes po, meron din po. Okay. Pero most of the time, nung na-hire ka na niya, yung call niyo, di ba, hindi naman madalas. Ay, dito po sa full-time coach, parang 2 beses lang kami nag-video call. Ang madalas na usapan na lang namin sa WhatsApp, puro chat-chat na lang. Mm-mm. Oh, Tapos sa part-time naman, ganun din, chat-chat na lang din, sa email lang kami nag-uusap. Hindi kami yung talagang mayat-maya nag-video call, parang ganun. okay. So, anong gamit mo? Zero or QuickBooks or both? Itong dalawa ko, sila, QuickBooks parehas. So, US client siya. Hindi. Yung, yung part-time po, US,
Yung isa naman po ano, United Kingdom. Okay. May nagamit pala ng QuickBooks sa UK? Opo, coach, meron po. Yun po yung gamit niya, eh, Ah, na pag-aano ng ano niya, transaction sa okay. business niya. First time ko yon na makarinig na UK ay QuickBooks. Kasi Ay, karamihan ng nakikita ko puro zero. hmm, ang madalas kong makita, coach, na zero sa mga Australian client. Oo, Australian. Opo. Okay. Sige. So, sa mga nanonood ng video na to, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Especially yung mga, kasi iniisip nila kapag bookkeeper daw, dapat graduate ng accountancy. Or dapat, ikaw ba ay certified bookkeeper? Like sa TESDA? Ay, hindi po. Malayo po yung pinag-aralan ko sa bookkeeping. Anong Tsaka sa course mo? ano po ako, graduate po ako ng computer engineering. Okay. So, malayo nga. Kasi iniisip ng iba Opo. dapat ano sila, kailangan graduate ng accountancy or CPA, which is hindi naman, di ba? Hindi po. Tapos nag-work naman ako, hindi rin ako nag-accounting or accountancy. So, ano sa BPO or call center, parang ganun po siya. So, malayo talaga. So, nung nag-start ka, parang mahirap? Or like sa bookkeeping? Mahirap, pero kaya Ah, naman. bali ko so nagsimula ako kasi naalala ko noon, 'di ba nag-start na tayo day one. Hanggang day three, nag-chat kayo sa akin, sa email, sabi, "Ba't hindi ako gumagawa? Ano na nangyari?" Kasi ito, dina-digest ko pa kasi medyo na-o-overwhelm ako sa mga ginagawa natin. So, Oo. parang bilis talaga kasi 30 days challenge lang, eh. Kumbaga Oo. parang nagmamadali tayo, so Oo. dina-digest ko muna ng dahan-dahan yung ano, tinuturo niyo. Then after nun, ayun medyo nakukuha ko na siya, nagme-make sense na bakit ganito, bakit ganyan. Oo. Parang yung isa, merong nag-chat sa akin this week or last week. Sabi niya, Coach, sa bagong course to Coach, nasa module 4 na ako. Hindi ako makamove kasi na-overwhelm ako. Tapos tumigil daw siya ng ilang araw. Research siya. Tapos binalikan niya daw ulit yung course. Sabi niya, Coach, nag-research ako. Ngayon ko lang na-realize na sinubo mo na pala lahat. Lulunukin ko na lang. Tama po yun. Sabi ko kasi hindi mo Hmm, siya minsan hindi mo siya makukuha, lalo yung basic. Hindi mo siya opo. mabilis makukuha ng isang upuan. Kailangan mo siyang Hmm, ulit-ulit i-analyze para ma-digest mo talaga siya eh. Kung opo. lulunukan mo, parang may stress ka lang. Mabubulunan ka, coach, kung dire-diretso ka lang ano, kailangan i-a-analyze mo pa siya, eh, para ma-gets mo siya, eh. Ayan. Hmm. Sige. So, anong message mo sa mga aspiring virtual bookkeepers na gustong maging virtual bookkeeper pero parang okay ba sa akin to or kakayanin ko kaya to? Yung message ko sa gustong maging virtual bookkeeper, i-try nyo lang. Kasi yung tao kasi iba-iba kasi ng ano yan, eh, learning curves yan, eh. So aralin nyo lang kung magugustuhan nyo, i-try nyo. Saka bago pala tayo matapos, coach, mag-iwan lang ako ng tips na nai-apply ko nung nag-apply ako as a bookkeeper. So ito yung mga tips na nagamit ko talaga to. So, number one, be consistent. Usually, dapat mag-send kayo ng application ng 7 to 10 or mas mataas pa. Saka imposible yung walang mag-reply sa'yo kahit isa. Saka number two, optimize your resume. Dapat yung skills mo related sa ina-applyan nyo. If ina-apply nyo bookkeeping, tanggalin yung mga unnecessary na hindi related sa bookkeeping. And number three, gawa kayo ng portfolio. Dito ko nakuha yung client ko ngayon, optimize nyo, offer mo yung services na ino-offer mo, be clear and direct. Huwag yung sobrang haba ng ano, ilalagay mo dun kasi boring siyang basahin. So, pang-apat, sa cover letter, dapat customize yung sa job description. Example, sabi niya dun, messy book, i-acknowledge niya yung issue niya and i-provide mo yung solution ba't ka nila kailangan. Number four, yung pang-apat ko, 'wag matakot sa minsan kasi coach may mga video introduction, eh, Oo. hinahanapan ka niyan, eh. So sa'kin, 'wag kang matakot sa video introduction, dito ko rin nakuha yung client ko. Pasa na ng pasa basta hindi sila nanghihingi ng ID or ng pera. And Yes. also sa interview, during interview normal lang na kabahan, pero 'wag kang kabahan. Kalagitnaan ng interview ikaw magdala ng conversation niyo ni client. If magtanong sa'yo,
tungkol sa'yo, sagutin mo. And after that, magtanong ka din sa kanila tungkol sa business niya at sa mga struggle niya. Tapos i-identify mo yung mga issue ng kinakaharap niya at saka i-provide mo yung kaya mong gawin. Even though na newbie tayo, pero pag dumaan ka kay Coach Kaji, hindi ko na masasabing newbie ka eh. Kasi yung ginagawa kay Coach Kaji, same na same sa ginagawa sa totoong client. And also, pag nakatanggap ka ng interview, show up. Matuwa ka kapag may interview ka. Bakit? Ibig sabihin nun, shortlisted ka, isa ka sa pinagpipilian. Sa dami na nagsasubmit ng application, isa ka sa napupusuan. And yung panghuli, yung pinaka ano sa lahat, huwag kalimutang mag-pray. Kasi ipoprovide naman yan ni Lord yung mga pangangailangan natin. So yun lang, Coach. Ayan, ang galing. Thank you so much. Well prepared siya. So, kasi Opo. tagal na namin plinano to, kaso namumove siya ng namumove. So, at least ngayon, okay na. Alright. Opo. So, thank you so much, Kuya Kevin. And meron ka pa bang gustong sabihin or okay na? Wala na po, Coach. Enjoy lang natin yung pagbo-bookkeeper. And magtulungan tayo lahat. Okay, thank you so much everyone for watching this video. Kung nagustuhan nyo ang story ni Kuya Kevin, let us know sa comment section. And we'll see you again sa next video ko. Bye! Bye!